Hi guys! Another video with me, and for today's video, ayan nga, welcome to Taiwan! Oo nga po, nandito na tayo sa Taiwan. Grabe, it's been a long months din bago tayo nakapunta dito. Ang dami nating pinagdaanan, lalo na sa pag-process ng mga papers natin. Grabe, pabalik-balik ako guys. At saka, nagkamali pa kami doon sa isang documents namin na tumagal ng 5 months ang inantay namin guys. Alam nyo naman ang processing doon sa Pinas, sobrang tagal. Ganun na talaga, wala na pagbabago. So, the next videos na i-upload natin guys is all about Taiwan! Yes guys! Yes po guys, ilang buwan din yung pag-aantay natin. Siguro naman maraming mga Pinoy ang nakarelate sa atin na ilang buwan yung pag-aantay nila bago sila nakarating ng Taiwan. Opo, ilang buwan din yung inantay nila bago sila nakarating dito sa Taiwan. And last May guys, nandito tayo for tourists. And finally guys, nandito na tayo sa Taiwan for first natin gagawin is kukunin ko pa yung aking ARC. Panalong ko. Yes po guys, yung ating ARC. And it takes 2 weeks bago ko yun siya makukuha. Pupunta lang tayo sa... hindi tayo... Wait lang guys, I just want to clarify na hindi tayo pare-pareho ng status. Kasi yung iba meron ng working permit, nandun pa lang sa Pinas, ibibigyan na ng agency, working permit, ano pa mga visa, for student visa. Tayo kumuha tayo ng residence visa. Kasi kung hindi nyo tatanong, yung asawa natin nandito sa Taiwan. Kaya ngayon, yung ARC ko, kukunin ko sa National Immigration Agency dito sa Taiwan. Tama ba ako? National Immigration. Tama naman siguro ako, guys. Opo, tama po tayo. Kukunin ko yung aking ARC sa National Immigration Agency dito located sa Taiwan. Kung saan man kayo malapit, kung nasa Taichung, kung nasa Taipei, nandiyan may mga National Immigration Agency yan for foreign spouse. Yan guys. So, syempre, hindi ko yun maintindihan guys. Ikwento ko na lang yung mga nangyari doon. Syempre, yung mga fill upan mong form, kailangan nandun yung partner mo kasi sila lang nakakaintindi nun guys. And bring your passport, valid passport, and yung national ID ng inyong asawa. Ayan, na-share ko na yung pagkuha ng ARC guys ha. Next step na gagawin natin, pagka nakuha na natin yung ARC natin, mag-job hunt na tayo guys. So for now, wala pa tayong trabaho. Opo. Pal muna tayo. Palamunin. Ganun. Ang dami ko nang sinabi guys, but I forgot to introduce my name. By the way, ako nga pala si Bri, at Pinoy na nandito ngayon sa Taiwan. So, ayan na nga guys, while waiting ako sa aking ARC ID, ayan, nag-initial job hunt na rin ako guys. So, naka-attend na rin ako ng interview dito sa Kaohsiung. Pero unfortunately guys, i-share ko na lang din yung experience ko for today's video. Yung experience ko sa ARC, ano pa? ARC at saka yung initial job hunt, di ba? So, ayun na nga guys. Ayun nga, maraming ways kung paano ka mag-apply ng trabaho dito. Pwede sa Facebook kasi nandun maraming job posting doon guys. Taiwan
Taiwan-related jobs nandoon. Nasa Facebook, nagpo-post naman yun sila guys, pero mag-ingat lang kayo kasi alam niyo na, hindi maiiwasan na may mga scammer pa rin. So, yun na nga yung setup guys. Nag-initial job hunt ako while waiting sa aking ARC. At syempre, yung legit talaga guys, legit naman din doon. Marami namang legit doon sa 104 job bank nila na application. Basta makikita nyo yun guys, i-share yung ganyan. Ganito yung tsura niya. Ganon. So, ang problem ko lang dun sa 104 guys, hindi ko siya maintindihan kasi naka-Chinese siya. So, kailangan ko pa ng translator every time na mag-scroll ako. And then, screenshot and then, ayun, i-translate ko. So, ayun na nga, nakaharap naman ako doon, nag-message naman sila, and then pumunta nga kami, sinama ako ng asawa ko. And alam nyo guys, naka-exam na ako, and nung pagkatapos ko nag-exam, alam nyo ba, hindi natuloy. Eh bakit? Kasi ang hinahanap pala nila, marunong mag-Chinese. At the same time, marunong mag-English. O, ang problema, guys, hindi tayo marunong mag-English, mag-Chinese. So, kailangan pa nating mag-aral ng kanilang language. So, mag-isip-isip na kayo, guys. So, kailangan natin mag-aral. So, marami naman ding mga trabaho na pang Pinoy. Pero yun na nga, siguro kailangan ko ng broker. Pero wala pa akong idea, guys, kasi wala pa akong ARC. Nag-initial job hunt lang ako. So, yun na nga, guys. So, kailangan meron talaga kayong marunong magbasa ng Chinese para madali kayo makahanap ng trabaho. Opo, kailangan talaga yun. Madaling makahanap ng trabaho pag marunong ka ng magsalita ng kanilang language. Yun guys. Pero ilang taon din naabutin natin bago matuto ng kanilang language. Opo. Okay lang, pagtsaga lang natin guys. Laban lang tayo sa life. So sa mga bago pa lang po sa channel natin, huwag naman po ninyong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para sa susunod nating videos. So sa susunod nating videos nga pala, siguro isi-share ko sa inyo ang iba't ibang ganap dito sa Taiwan. Yun lang po guys. So, at siya nga pala guys, sa mga Pinoy na nandito, baka po may makapanood dito and may trabaho dito sa Kaohsiung, same ng aking situation. Baka naman po may ma-recommend kayong, alam nyo na, trabaho. Yan lang guys. Salamat ulit guys. Paalam.